Tignan mong mabuti ang ginawa mo. Mula nang pinakasalan mo ang anak ko, maraming taon na ang lumipas, ngunit ang tiyan mo ay patag pa rin sa planggana. At ngayong matagumpay na ang anak ko, ngayon ka biglang nagbuntis. Ang batang iyan ay hindi nararapat pumasok sa aking pamilyang Lee. Tama iyon? Ate, kung hindi ako dumaan noong nakaraan at kumuha ng ebidensya, maloloko mo kaming buong pamilya. Napakasamang kapalaran nito. Isang masayang piging sa kaarawan ay sinira mo lang ng ganito kung hindi dahil sa katalinuhan ni Mingwei. Muntik na kaming mapaniwala sa panlilinlang mo. Bitawan niyo ako. Ma, Mingwei, talaga bang hindi kayo naniniwala sa akin? Empleyado po iyon ni Ming Yuan. Nagpunta kami sa hotel noon para sunduin ang isang kliyente. Ate, huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Pero anong klaseng kliyente ang sinusundo sa loob mismo ng hotel? At isa pa, madalas kong marinig sa mga tauhan sa kumpanya ng kuya ko na may kakaiba kang pakikipag-ugnayan sa ibang mga lalaki. Wala kang hiya. Mingwei, linawin mo ang sinasabi mo. Sino ang gumagawa ng mga balitang iyan? Bakit ka sumisigaw? Kung hindi lang mabait ang anak ko, walang matinong lalaking kukuha sa iyo. Noon dahil lang sa mahirap pa ang anak ko, ayaw mong magkaanak. Ma, nang magmahalan kami ng tapat ni Ming Yuan at nagtulungan kami, nakita niyo naman po iyon ng inyong mga mata. Ngayong pinagbibintangan ako, wala na ba akong karapatang malaman ang katotohanan? Nandito na ang lahat ng ebidensya at magsisinungaling ka pa? Muntik na po akong maloko. Sinasabi ko sa'yo, ang batang nasa sinapupunan mo ay hindi makakakuha kahit isang sentimo sa amin. Umalis ka na dito ngayon din. Layas. Ma, sa loob ng maraming taon, ang pagkatao ko po, hindi pa ba malinaw sa inyo? Nagpakahirap akong itaguyod ang ating kabuhayan para lang makahanap ng puhunan para kay Ming Yuan. Mahigit isang buwan na hindi maayos ang tulog ko. Buong puso ako kay Ming Yuan, pero bakit kayo ni Mingwei? Pinagbibintangan ako ng ganito? Ate, ang pagdadrama mong iyan, mas magaling pa sa kahit sinong artista. Kung saan galing ang perang pampuhunan, walang nakakaalam. Ang kuya ko ay may simpleng ugali, pero kami ay hindi mo basta-basta mauuto. Huwag ka nang magpanggap. Kay samang palad, ang magkaroon ng manugang na gaya mo ay tunay na kamalasan sa pamilya. Akala mo ba ay aasenso ka dahil lang sa batang iyan? Sa panaginip mo na lang gawin iyan? Ma, nakakaawa naman po ang pamilya natin. Kung kailan guminhawa na tayo ng kaunti, at doon naman tayo sisirain ng taong may masamang balak. Isa kang malas. Layas na sa pamamahay ko. Ang si Pamilyang Lee? Bakit kaya nakapag-asawa ng ganoong klaseng babae? Sino ba namang mag-aakala? Malaking malas talaga iyan sa pamilya nila. Kailangan ko bang mawala na lang sa mundo para lang mapatunayan na wala akong kasalanan? Anong nangyayari dito? Anong nangyayari? Sisi, Anak, dumating ka sa tamang oras. Ang asawa mo, isinasumpa niya ako. Tama po, kuya. Tingnan mo siya. Napakasama ng ugali niya. Tingin ko talaga ay gusto niyang sirain ang masayang araw ni Mama. tumigil ka. Mingwei, bata ka pa lang ay magulo ka na. Pero hindi kita kailanman pinakialamanan. Asawa siya ng kuya mo? Ganyan ka ba kawalang galang sa kanya? Bakit? Sa tingin mo ba, ay wala na rin akong silbi? Kuya, paano mo naisip yan sa akin? Ma, parang nawawala na sa katinoan si kuya. Nako, Ming Yuan, para sa ikabubuti mo rin ang ginagawa ni Xiao Wei. Hindi mo dapat dahil lang sa isang ibang tao ay tratuhin mo na kami ng ganyang kasama? Ma, Sisi ay asawa ko. Paano siya naging ibang tao? At ano ba ang nangyayari? Para pilitin niyo si Sisi na mawala na? Ang asawa mo, ang dinadala niya sa sinapupunan ay hindi mo anak. Siguradong anak yan ng kung sinong lalaki sa kumpanya niyo. Ma, pwede bang huwag kayong gumawa ng kwento? Si Sisi at ang kanyang assistant ay nagpunta para kumuha ng puhunan at alam ko iyon, napakarami na niyang isinakripisyo para sa pamilyang ito. At ngayon ay nakakuha na ako ng malaking puhunan. Saka, nagdadalang tao na si Sisi, naniniwala kami na ang batang ito ay swerte sa atin.
Itong birthday party ngayon, siya ang naghanda para sa inyo, para magdala ng swerte sa inyo. Hindi nyo ba ako maiintindihan? At tumigil na sa pagsasabi ng masama. Ha? Eh sino ang iintindi sa akin? Gusto mong palkihin ko ang anak ng iba? Tama? Hindi mo pwedeng pilitin si mama na alagaan ang batang hindi naman sa pamilya natin. Tumahimik ka muna. Ma. Ma, alam kong para sa akin ito, para sa ikabubuti ng pamilya natin. Ang inaasahan ko lang po ay maghintay kayo ng matiwasay, maghintay na alagaan kayo namin ni Sisi, mabuhay ang pamilya natin ng may kapayapaan. Iyan ang inspirasyon ko sa pagtatrabaho. Ma, itong tsaa, iaalay po namin ni Sisi sa inyo. Pagkatapos uminom ng tsaa, mabuhay tayo ng matiwasay at masaya. Pwede po ba? Napakapait ng tinimplang tsaa ni Sisi. Anak, kaya mong inumin yan? Pero akong matanda ay wala ng lakas para uminom yan? Anong ibig niyo pong sabihin? Anong ibig niyo pong sabihin sa sinabi niyo? Sinasabihan niyo po ba ako ng masama? Sisi, ingatan mo ang katawan mo, huwag kang magagalit. Hindi ka naman pinaparinggan ni Mama. Bakit? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Itong si Ming Yuan, hindi man lang makita na niloloko na siya? Kahit matanda na ako, pero hindi ako bulag? Ma, Totoo naman. May mga mata rin naman kami. ikaw. Ma, pwedeng huwag po kayong gumawa ng kwento? Sisi, huwag kang makinig sa mga kwento ni Mama, kailanman ay hindi kita pinagdudahan. Tama na. Ngayong araw na ito, ang nanay mo at ang kapatid mo ay hiyang-hiya na ako sa kanila. Hindi ba't dahil ang tingin nyo ay pera mo lang ang habol ko at natatakot kayo na ang anak ko ang kukuha sa yaman ng pamilya nyo? Dahil ganyan din naman ang tingin nyo, aalis ako nang walang kinuha sa inyo? Pati ang batang ito ay hindi ko na itutuloy. Sisi, huwag kang padalos-dalos. Sige, lumayas ka na agad. Kapag umalis ka na, si Ming Yuan ay makakapag-asawa pa ng mas bata at iyong mas madaling magkaanak. Ma, huwag na po kayong magsalita. Ma, tumahimik na po kayo. Sisi, huwag kang mabibigla. Nakalimutan mo na ba kung gaano natin pinakahihintay ang batang ito? Mahal kita at naniniwala ako sa iyo. Mahal mo rin ako, hindi ba? Magtiwala ka sa akin, hinding-hindi ko nahahayaan na paratangan ka ni na Mama at Mingwei. Magtiwala ka. Habang magkasama tayo, malulutas natin ang lahat ng problema. Tama ba? Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Ma. Mama, ito ang napili namin ni Sisi na regalo para sa inyo. Sana ay mabuhay kayo ng matagal at payapa. Ma, ito ang napili namin sa inyo na jade na pulseras. Walang hiya ka? Ma, ano ang ginagawa nyo? Sisi, okay ka lang ba? Kukuha lang ako ng tuwalya. Ate, sa itsura mo ngayon, para kang basang sisiw. Pasensya na, nagkamali ako ng sinabi. Mas tapat pa kasi ang aso kaysa sa ibang tao. At mas kapakipakinabang kaysa sa iyo. Kailangan nyo ba talaga namang hamak ng tao? Nabulag mo na si Ming Yuan kaya hindi na siya naniniwala sa akin? At ngayon, kailangan ko na siyang itama? Tama?
Pinapayuhan kita na huwag ka nang magpagod. Hinding-hindi susuotin ni Mama ang anumang hinawakan mo. Nadidiri siya. Kung nadidiri kayo, edi maghugas kayo ng mabuti. Ay nako, talagang kakaiba itong asawa ni Pamilyang Lee. Lisisi, nawawala ka na ba sa sarili mo? Lisisi, baliw ka na ba? Ngayon, bibigyan kita ng matinding leksyon, ikaw. Wayway. Lisisi, ikaw nagawa mo siyang saktan? Ang lakas ng loob mo. Ma, matanda na kayo. Maupo na lang po kayo ng mabuti. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo. Bilang ate ni Mingwei, ako na ang bahala na magdisiplina sa anak nyo. Ikaw. Mga Ginoo at Ginang, nakita nyo naman ang nangyari, di ba? Tulungan nyo naman kaming mag-ina. Inaapi niya kaming mag-ina. Kami? Wala na kaming magagawa. Nakuha pang lumaban ng babaeng iyan pagkatapos mga liwa, lakas ng loob na manakit sa harap ng maraming tao. Huwag sanang hayaan si Ming Yuan na maging isang makabagong wuda lang. Ano ang silbi ng yaman ng anak niya? Ang hirap ng dinaranas ng biyanan niyang iyan. Mga tauhan, paalisin nyo siya dito. Isama nyo pati ang nasa sinapupunan niya. Ano ang ginagawa nyo dito? Anong ginagawa nyo? Anong pakialam nyo rito? Hindi ba't nagkasundo na tayo na mamuhay ng maayos? Bakit nyo na naman kailangang manggulo? Ako pa ang nanggugulo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Paano ka ba makipag-usap sa nanay mo? Ginagawa ko lang naman ito para sa iyo. Gusto mo ba talagang magpalaki ng anak ng ibang tao? Bakit ayaw nyo pong maniwala? Hindi nyo siya dapat pagdudahan. Base lang sa isang litrato. Ebidensya ang litratong iyon, nakita na ni Xiaowei, pero ayaw mo pa ring maniwala. Oo nga po kuya, nakita ko ito sa sarili kong mga mata. Kasama niya ang isang estrangherong lalaki at ang dikit nila habang pumapasok sa hotel. 4 na buwan na siyang buntis ngayon. Noong panahong iyon ay nasa business trip ka, hindi talaga nagtutugma ang petsa. Anong alam mo? Nananadya ka lang manggulo. Sasaya ka ba kapag nasira ang pamilyang ito? Bakit ka sumisigaw? Hindi ba katotohanan ang sinasabi ni nakababatang kapatid na babae? Paano naging totoo iyon, ma? Sabi ng doktor, may konting mali sa bilang ng pagbubuntis, hindi ba't normal lang yon? Mukhang nawawala ka na sa sarili mo. Tinutulungan ka lang namin ni Xiaowei, hindi mo ba alam yan? Pwede naman ang gumawa ng amniocentesis. At DNA test, di ba? Mabilis lang yon matatapos pagkatapos mag-test. Tama na. Mingwei, hindi mo ba nakikitang magulo na ang lahat? Pakiusap ni kuya sa'yo. Pwede bang tumigil ka na muna? Sa tingin ko ay maganda ang suhestiyon na sinabi ni Mingwei. Kailangang gawin ang DNA test na ito. Kung hindi, maghiwalay na lang kayo. Gagawin ko po ang gusto ni Mama. Magpapad na test kami. Kahit na maghiwalay pa kami, ayaw kong maparatangan ng hindi totoo. Sisi. Kapag lumabas na ang resulta ng test, siguradong magsisisi kayo. Mingwei, hindi ako mapakali. Sundan mo agad sila doon. Sige na, bilis. Ma, wag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan na magkaroon si ate ng kahit anong pagkakataong mandaya. Sigurado ka bang ayaw mo munang umuwi para makapagpahinga? Mag-aaway lang din naman kami ni Mama. Kapag umuwi ako ngayon, mabuti pang sa opisina na lang muna ako para magtrabaho. Sige. Mas mabuti iyon kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, wala nang masasabi si Mama. Bumalik ka muna sa opisina, ako na ang kukuha ng resulta sa ospital. Bye-bye. Magsalita ka. Ikaw nakasabwat? Tinutulungan mo ba siyang magtago sa pangangaliwa niya para makuha ng batang iyon ang kumpanya ng anak ko? Tama. Naka-business trip pa lang si kuya, nagawa na niyang makipagkita sa lalaki sa hotel. Auntie, hindi po totoo yan. Nandoon si President Lee para magtrabaho. Noong nakaraan, nandoon din si President Lee sa conference call. Ma,
Mingwei, nababaliw na ba kayo? Nasa opisina tayo. May mukha ka pang ipakita rito. Dapat mong linawin ang tungkol sa batang iyan ngayong araw, kundi sisirain ko ang pangalan mo. Tingnan ninyo, ang babaeng walang hiya na ito, nangaliwa na, gusto pang kunin ang ari-arian ni Pamilyang Lee. Kayo riyan, hawakan niyo siya ng mahigpit, paluhurin niyo siya, at padikitin sa lupa para magmakaawa. Kung hindi ay sisibakin ko kayo sa trabaho. Oh, paluhurin siya para malaman niya ang tamang asal. Bilis, kumilos kayo. Tigil. Bitawan niyo siya. Bitawan mo siya. Sisi. Mingwei, hindi pa ba kayo tapos? Kung may mga hasman na humawak kay Sisi kahit sandali, huwag niyo akong sisihin kung kalimutan ko ang pamilyang ito. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Habol lang niya ang iyong mga ari-arian. Tingnan mo ng mabuti. Narito ang katibayan, akin ang batang ito. Si Sisi ay walang kasalanan. Ngayon, kontento na ba kayo? Sino ang nakakaalam kung baka binayaran niya ang ospital para gumawa ng peking report? Peking report? Para mapatunayan ni Sisi na wala siyang kasalanan, isinuong niya sa panganib ang bata para lang sa pagsusuring ito. Kapag napatunayang malinis si Sisi, paano niyo ito pagbabayaran? Kung sakaling pinagbibintangan ko lang si Sisi, kahit naparusahan pa ako ng langit, Niloloko lang kayong lahat? Nagpakuha rin ako ng pagsusuri. Nakasaad dito na ako at ang batang ito ay walang anumang ugnayan sa dugo. Ang report na hawak niya ay peke. ang galing mo, Sisi. Ang lakas ng loob mong pekein ang report ng ospital. Anak, niloloko ka lang ng babaeng iyan? Li Mingwei, nagawa mo talagang pekiin iyan. Ikaw ang nagpepeke. Sa isang ospital lang ako nagpa-check, itanong mo pa kung hindi ka naniniwala. Paano kaya kung magpasuri din ako kasama ang bata? Hindi ba paulit-ulit mong sinasabing na totoo ang lahat? Bakit ka matatakot na ulitin ito? Siyempre, hindi ako natatakot. Pero kung totoo naman ang report, bakit si Mingwei? At ang bata ay walang ugnayan? Huwag mong sabihing, hindi talaga siya kadugo. Ikaw? Diyos ko, ang mga nangyayari sa pamilya ng boss ay masyadong magulo. Sa tagal ng panahon, ang biyanan pala ang may problema. Ikaw? Kayong mga, wala kayong mga hiya. Matagal nang wala ang asawa ko. Nagpakahirap akong palakihin ang dalawa kong anak. At ngayon ay magdududa kayo sa dangal ko? Bilang isang biyanan, ito ay isang malaking kalapastanganan. Ma, Sisi, imbento lang ang lahat ng sinasabi mo. Ma, hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang anak at si Ming Yuan ay magkadugo? Pero kay Mingwei ay wala itong koneksyon? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Wala kang utang na loob? Kailan ka namin pinagkaitan? Ikaw na nga itong gumawa ng masama? Ngayon naman ay gusto mo akong pagbintangan? Ikaw? Nasaan na ang konsensya mo? Sisi, gusto mo ba akong mawala sa mundo? Sige. Mas mabuti pang wala na ako para mapatunayan ang aking dangal. Xiaowei, huwag kang magpadalos-dalos. Xiaowei? Sisi, gusto mo ba talagang mawala si Xiaowei? Siya ay diniskal ko ng 9 na buwan at muntik na akong mapahamak sa panganganak. May duda pa ba rito? Dahil lang pinagkakatiwalaan ko ang duda ko, nagkakagulo na siya at nag-aasta ng ganyan. E paano naman ako? Dahil lang sa isang larawan, sinasabi niyo na nagtaksil ako para sa ari-arian. Noong pinagbibintangan niyo ako, naisip niyo ba kung gaano kami nasasaktan ni Ming Yuan? Naisip niyo ba yon? Siguro kaya niyo ito ginagawa ay dahil hindi niyo tunay na anak si Ming Yuan, kaya naman napaka-unfair niyo. Sisi, wala kang hiya? Sumusobra ka na? Gusto niyo po bang ipa-DNA test sina?
Mingwei at Mingyuan? Oo naman. Bakit naman hindi? Mula pa noong bata ako, sinasabi na nilang kamukhang kamukha ko ang mama. Wala akong dapat ikatakot. Ikaw ang may dapat ikatakot, Lee Sisi. Pilit mo kaming pinag-away sa pamilyang ito. Sige, kapag lumabas na ang resulta ng DNA test ng batang iyan sa mama, panonoorin kitang layasan ang pamilyang Lee namin. Tama? Gawin na ang test. Kapag lumabas na ang resulta, tingnan natin kung ano pang sasabihin mo. Kung mapatunayan man sa resulta na hindi ako nagsisinungaling, hihingi po ba kayo ng tawad sa akin? Kung apo ko talaga iyan, aalagaan ko siya. Pero kung hindi sa amin iyan, lagot ka sa akin. Aalisin ko ang bata at lalayas ako ng walang dalang anuman. Sige, siguraduhin mong tutupad ka sa usapan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka nila masasaktan habang kasama mo ako. Ngayon lang ito nangyari. Ang buong pamilya ay magpapatest. Ayos lang ang pagpapatest ng magkapatid. Pero ang buntis na ito, mapanganib ang gagawing amniocentesis sa kanya. Kapag nagkaroon ng aksidente sa bata, walang pananagutan ng ospital. Sigurado ba kayo? Ma, talaga bang hahayaan niyo si Sisi na manganib na mawala ang bata para lang sa kakatuwang test na ito? Hindi peke ang report na dinala namin. Ate, baka binayaran mo lang ang doktor para takutin ng mama. Dahil alam mo na gusto niyang magkaroon ng sariling apo at ginagamit mo iyon para makalusot ka, hindi ba? Sana nga ay ganoon ako katuso. Sa halip na naririto ako at inilalagay sa panganib ang anak ko. Kilalang ospital ito. Hindi kami nagbibiro rito. Kung ayaw niyo po, maaari na po kayong lumipat ng ospital. Dahil nandito na rin lang kami, itutuloy namin ang test. Ang bibig ng ilang tao dito, ang resulta lang ng test na ito, ang makakapagpatahimik. Ma, kapag may nangyaring masama sa bata, huwag po kayong magsisisi. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang malaking villa na ito. Halika, ito ang pamilyang Lee. Tingnan nyo itong mansion, napakaganda 'di ba? Mga kaibigan, magpadala kayo ng mga regalo at huwag kalimutang mag-follow. Nandito na tayo ngayon mismo sa pamilyang Lee. Ang malaking drama ngayong araw ay siguradong hindi nyo pa nakikita kailanman. Sino kayo? Sinong nagpapasok sa inyo sa bahay ko? Kuya, huwag po kayong masyadong emosyonal. Ang nanay nyo po, si Tita Jiang ang nagpapunta sa amin dito. Sabi niya, gusto niyang makita ng buong bayan kung sino ang tama at mali. Ma, nababaliw na po ba kayo? Hindi pa ba kayo sapat na napapahiya? Talagang nagdala pa kayo ng mga streamer. Oo, ako nga ang nagpatawag sa kanila. Lee Sisi, panindigan mo ang lahat ng ginagawa mo. Gusto ko ngayong ipakita sa lahat kung ang dinadala mo ba ay tunay na dugot laman ng aking pamilyang Lee. Hayaan nating ang mga tao ang humusga. Tama, talagang sisiguraduhin naming na mawawasak ang pangalan mo at mapapahiya ka sa lahat para wala ka ng mukhang maiharap sa kahit kanino. Totoo yan. Nung unang panahon, ang babaeng hindi tapat sa asawa ay pinarurusahan ng matindi. Gagawin talaga nila ang lahat. Nagbayad pa ng mga tao para videohan ang kahihiyan sa pamilya, ginagawa na itong teleserye. Kasi nga mayaman, ano bang alam mo? Mahilig sila sa mga ganitong iskandalo. Kahit mga anak nila ipapa-DNA test pa, ang matandang ito, parang siya yata ang may itinatagong masama. Napakagulo talaga. Ang taong may ginawang mali, siya ang takot na lumabas sa TV. Ngayong araw ay ipapakita ko sa harap ng buong siyudad at papatunayan ko na ako ang nagsasabi ng totoo. Ma, Mingwei, dahil pinilit niyong sirain ang samahan natin at ang huling tira nating paggalang ay tuluyan niyo ng inayakan. Sige, pagkatapos ng pagsusuri na ito, anuman ang maging resulta sa bahay na ito, ako na si Lee Sisi ay hindi na kailanman muling tatapak. Mabuti, yan ang hinihintay kong marinig sa'yo. Ma, kapag umalis si Sisi, asahan niyong hindi na rin po ako babalik. Anak, bakit ba hindi mo maintindihan ang puso ng iyong ina? Paglabas ng resulta ng pagsusuri, malalaman mo rin na ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo? Narito na. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Zen, totoo bang gagawin natin ito sa harap ng live stream na ito, ang pag-anunsyo? Oo naman. Ngayong araw ay gusto kong malaman ng lahat ang tunay na ugali ng masamang manugang na ito. Tia, sige at basahin mo na ng malakas para matauhan na ang manugang kong ito at tuluyang sumuko. Ngayong araw, sa harap ng mga kamag-anak nating saksi, huhubarin ko ang maskara ng babaeng ito para kusa siyang lumayas dito sa pamilyang Lee. Wala akong ginawang masama, kaya hindi ako natatakot. Kung hindi talaga kay Mingyuan ang batang ito, ngayon din po ay luluhod ako at hihingi ng tawad sa inyo. Pero ma, kung napatunayang kay Mingyuan ito,
Handa ba kayong lumuhod at aminin ang inyong pagkakamali? Bakit naman hindi? Resulta ng DNA test. May relasyong lolo o lola si Jiang Yuzen sa bata sa sinapupunan. Imposible. Baka nagkakamali kayo? May isa pa rito na resulta para kay Mingyuan at Mingwei. Ano? Bakit nagkaroon ng pagsusuri sina Mingyuan at Mingwei? Ito ay... Tita, bakit parang gulat na gulat ka? Anak ko si Mingwei, syempre sigurado ako sa sarili ko. Dahil gustong ipasuri ni Lee Sisi, hayaan siyang suriin ito. Malinis ang konsensya ko. Yuzan. Dahil kay Mingyuan ang bata, palaubusin na natin ang live streamer. Ang mga natitira, tayo-tayo na lang ang makinig. Masyadong gulat na gulat si tita. Mukhang ayaw niyang malaman. Ang resulta ni na Mingyuan at Mingwei. Hindi pwede iyan. Lalabas na parang may itinatago ako. Tiya, i-anunsyo mo na iyan. Tiye, i-anunsyo mo na? Ayon sa resulta ng pagsusuri, sina Mingyuan at Mingwei ay hindi tunay na magkapatid. Ano? Ano? Paano itong nangyari? Paanong naging hindi ko siya tunay na kapatid? Ma? Ano po ba talaga ang nangyayari? Paano nangyari ito? Ma, posible bang hindi niyo ako tunay na anak? Hindi. Hindi ito tama. Ang batang dinadala ni Sisi ay ang inyong tunay na apo. Baka naman si Xiaowei. Bilis, kunan mo. Hindi pala mag-ina sa dugo ang biyenan at hipag. Umalis kayo. Huwag kayong kukuha. Huwag kayong kukuha ng video. Lumayo kayo sa akin. Paano itong mangyayari? Paanong naging hindi ako tunay na anak ni Mama? Ma, tiyak na nagkamali lang sila, hindi ba? Walang koneksyon sa dugo? Ano ba talaga ang nangyayari? Sigurado akong ako ang nanganak sa kanya? Bakit lumabas na? Hindi ko na siya anak? Tingin ko, ang babaeng ito ay nanamadyang gumawa ng peke para pag-awayin kayong mag-ina. Sinadya niya itong peken. Pinalitan mo ba ang buhok na ibinigay ko para sa test? Kayo ang kumuha ng test samples at kayo mismo ang nagpasa nito kahit kailan ay hindi ko ito hinawakan. Baka naman, mayroon kayong ginawang masamang bagay noon at kinalimutan nyo lang ang sarili nyong nakaraan? Naku po. Hindi pala ang manugang ang may kalokohan, mukhang ang biyenan ang may itinatagong dumi sa sarili niya. Sinasabi ko na nga ba, bakit gumawa pa ng malaking gulo at bakit kailangang imbitahan pa si host? Nagpapanggap lang pala na biktima ang tunay na may sala. Nakalimutan na yata ng matandang ito ang mga pinaggagawa niya. Ngayong nalaman na ang totoo, isa na lang siyang malaking katatawanan. Guys, huwag itigil ang pagpapadala ng messages. May matinding revelasyon tayo ngayon. Miss Jiang, baka gusto niyo pong magpaliwanag? Posible bang noong kabataan niyo ay naligaw rin kayo ng landas, kaya pati ibang tao ay iniisip niyo ring masama? Halika rito Miss Jiang. Magsalita naman kayo, Miss Jiang. Manahimik ka! Magpaliwanag na po kayo. Manahimik ka! Tumahimik kayong lahat! Tunay akong anak, tiyak na nagkamali lang sila. Alam ko na. Siya iyon. Tiyak na sinasabotahin niya ako, siya ang may kasalanan nito. Tama. Tiyak na nagkamali ang ospital? Ikaw na masamang babae ka? May kinalaman ka rito. Talagang ayaw mo kaming maging masaya. Ma, paulit-ulit nyo akong pinaratangan na may ibang lalaki na gusto ko raw angkinin ang yaman natin gamit ang batang ito. Pero ngayong lumabas na ang resulta, napatunayang anak siya ni Mingyuan, at ngayong maliwanag na ang lahat, hindi ba't dapat nyo na akong hingan ng tawad? Tama si Sisi. Ma, mali po kayo? Maling-mali po kayo. Humingi na po kayo ng tawad. Mingyuan, pati ba naman ikaw ganyan ang sasabihin sa akin? Napakawalang utang na loob mo, pipilitin mo rin ba ang sarili mong ina? Sa loob ng maraming taon, pinalaki ko kayo ni Weiwei. Sa tingin mo ba madali lang iyon? Kahit gaano kahirap ang buhay noon, hindi ko kayong dalawa pinabayaan. Alam mo ang totoo? Anong kinukunan nyo dyan? Kununan nyo siya. Siya ang may kasalanan ng lahat, pakana ito ni Lee Sisi, sinasadya niyang bayaran ang ospital? Para gumawa ng pekeng report, siya ang dahilan, kaya nagkakagulo ang pamilyang ito. Kung may ibubulgar man kayo, ibulgar nyo siya. Ibulgar nyo ang masamang manugang na iyan. Ako pa ang nanadya sa peking report na ito? Alam ko namang itatala nyo iyan.
Kaya bago lumabas ang report na ito, nag-ingat na ako ng maigi. Ang report na ito na ginawa agad ay para talaga sa pambabato nyo sa akin. Tingnan nyo ng mabuti, dito sa report na ito, maliwanag na nakasulat na sina Jiang Yuzhen at Li Mingwei ay walang ugnayang mag-ina. Panginoon ko, totoong hindi niya anak? Naku po, ang kahihiyan ng pamilya Lee, kalat na sa buong mundo. Hindi maaari? Hindi maaari, ma. Tunay niyo akong anak, ma. Ano ba ang nangyayari rito? Mingyuan? Noong ipinanganak si Mingwei, nandoon ka sa ospital? Nasa tabi kita noon? Magsalita ka naman? Maglita ka na? Tita? Kapatid ko ba talaga siya? Oo. Mingyuan, maging mabuti ka sa kapatid mo sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Opo. Tama po. Noong nanganak ang mama noon, naroon din ako. Si tita pa ang nagbuhat kay baby papasok sa ward. Kaya paanong mangyayaring hindi siya tunay na anak? Si tita na naman. Ibig niyo po bang sabihin, noong isilang ni mama si Mingwei, ay si tita ang kumuha at nagdala kay Mingwei sa loob ng kwarto? Oo. Tita, dahil ikaw ang nagdala sa akin sa kwarto, siguradong alam mo, tunay akong anak, hindi ba? Tita, may alam po ba kayo? Makinig kayo mga boss. May malaking twist na mangyayari. Ang nagdala ng bata noon ay itong si tita. Madam, pinagpalit niyo ba ang bata? Magpaliwanag po kayo. Sa lahat ng mga nanonood sa livestream, ibuhos ang mga gift, i-comment ang lahat, mabubunyag na ang katotohanan ngayong araw. Kayong mga panggulo, puro kayo kasinungalingan. Umalis na kayo rito. Huwag niyo po akong itulak, madam. Ano po ba ang kinatatakutan niyo? Ano nga ba ang katotohanan? Masyadong hindi profesional ang dalawang streamer na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Tita, sa simula pa lang ay naramdaman ko ng napakapagtaka ng naging reaksyon niyo po. Tiyak na alam niyo po ang katotohanan, hindi ba? Ako, wala rin akong alam. Huwag kang basta-basta magsalita riyan. Kung ganoon, bakit noong dumating ang mga streamer, nang gawa ng DNA test sina Mingwei at Mingyuan, ay naging ganoon na lamang kalala ang reaksyon niyo? At hindi niyo rin hinayaang isa publiko ang naging resulta ni na Mingyuan at Mingwei? Mayroon pang isa rito na resulta ng pagsusuri ni na Mingyuan at Mingwei. Ano? Paano pati sina Mingyuan at Mingwei ay isinailalim din sa DNA test? Ito ay, Tianggo, bakit ba OA ka masyado sa gulat? Yuzhen, yamang ang bata naman ay kay Mingyuan. Hayaang mo na umalis ang mga streamer. Ang mga natitira ay sa atin na lang dapat, di ba? Hindi dapat ipinapakita ang problema sa pamilya sa ibang tao. Sabi niyo rin, pineke ko raw ang aking ulat. Sa tingin ko, ang babaeng ito ang nag-imbento ng ulat na iyan para lang siraan ang relasyon niyo ng anak mo. May alam ka ba? Sabihin mo na ang totoo? Tama ba ang sinabi ng dalawang streamer na iyon? Saan mo dinala ang sarili kong anak? Nay! Yuzhen, itataya ko ang aking buhay upang sumumpa sa iyo na hinding-hindi ko kinuha ang iyong anak. Sino po kung gayon iyong sanggol na ibinigay niyo po kay mama noon? Sino po ang sanggol na ibinigay niyo noon sa nanay ko? Isang kasalanan ito. Hindi ko naman sinasadyang gawin iyon. Sa loob ng maraming taon, araw-araw akong nananaginip ng masama. Akala ko pa naman ang bagay na ito ay mananatili ng lihim hanggang sa kabilang buhay para wala nang kahit na sino pa ang makaalam nito. Ang batang ibinigay mo sa akin? Ay si Mingwei? Opo. Nasaan na ang sarili kong anak? Yuzhen, makinig ka muna. Nang isilang mo si Mingyuan noon, hina na talaga ang iyong katawan. Noong araw na nanganak ka, ay mahirap ang naging proseso. Marami kang nawalang dugo. Naglabas na ng babala ang mga doktor, kaya agad akong pumunta sa ospital. Chunmei, bakit nandito ka pa? Saan galing ang batang iyan? Noong sandaling iyon, biglang may balitang lumabas. Sabi nila ay ligtas ka na,
Pero ang anak mo ay hindi nagtagal. Wala na siya ng isilang. Ginawa namin ang lahat. Ngunit wala na ang bata. Noon, hindi ko rin alam noon kung anong pumasok sa isip ko na idiriwang ko na nailigtas ka. Pero ang iniisip ko, itong batang itinapon na ito ay may buhay rin, hindi ba? Kaya binuhat ko na lang ang bata. Yuzen, alam mong mabuti, ang kuya ko sa iyo. Noong nalaman naming nawala ang bata, hindi kumain at hindi uminom ang kuya ko. Doon sa tabi ng kama mo sa ospital, bantay sarado siya buong araw at gabi. Sobrang nanghina siya. Ako talaga, ang hindi na makatiis na makita siyang ganoon. Junmei. Bakit mo inuwi ang batang iyan? Kuya, tingnan mo ang kalagayan ni ate. Muntik na siyang mamatayan. Wala na ang bata. Tingin mo ba malalaman niya iyon ngayon? Kapag nalaman niya at hindi niya kayanin, paano kung sumunod siya sa bata? Pero hindi pwede. Niloloko mo siya niyan. Napakalaking kasalanan nito. Kuya, huwag kang maguluhan. Ano ba ang pinakakailangan ni ate ngayon? Ang malaman na nawala ang bata at masaktan ng husto uli? O ang isang pag-asa para makabangon siya? Ang batang ito ang pag-asa niya. Pero, paano kung malaman niya ito balang araw? Paano na tayo? Kuya, kapag nawala si ate, paano na kayo ng pamangkin ko? Kuya, itinadhana ka ng maging ama. Ituring mo na lang na ang langit ay naawa kay ate at binigyan siya uli ng isang anak na babae. Para ito sa buhay niya, para mabuhay si ate. Nagagawa tayo ng mabuti, kuya. Hayaang manatili sa atin ang batang ito. Ang anak ko. Anak ko. Anak ko. Kasalanan nito. Tungkol sa bagay na ito, tayo-tayo lang ang dapat makaalam nito. Habang buhay mo itong itatago at hindi sasabihin kanino man. Kuya, huwag kang mag-alala. Pangako, dadalhin ko ang sikretong ito sa hukay. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Ang batang ito, siya ang tunay na anak na hiningi ng tadhana mula sa aking hipag. Siya ang dugong bughay ng ating pamilyang Lee. Akala ko dati, hindi na kailanman mabubunyag ang sikretong ito. Hindi ko akalain na. Paano nangyari ito? Ang tunay kong kapatid ay... Ganoon pala ang nangyari. Ang batang pinalaki ko ng maraming taon ay hindi ko pala tunay na anak. Yuzen, lumaki si Mingwei sa piling mo mula pagkabata. Anong pagkakaiba noon sa tunay na anak? Nalagpasan na natin ang lahat ng hirap, ngayong nangyari na ang lahat, hindi ba pwedeng magpatuloy na lang tayo bilang isang pamilya? Hindi ba maaari iyon? Noon, pagkatapos kong isilang si Mingwei, naaksidente ang tatay niya at wala na siya. Kayod marino ako sa umaga at sa gabi, umiiyak ako habang karga si Mingwei. Ang lahat ng hirap na iyon ay totoo at naramdaman ko, ngunit ang bata palang inalagaan at minahal ko ng husto, ay isa palang batang hindi ko alam kung saan nanggaling. Ang puso ko, parang winakwak at dinukot. Sister-in-law Yuzen. Kahit isang sulyap, hindi ko man lang nakita ang tunay kong anak. Sa loob ng maraming taon, paborito ko si Mingwei, at naging malupit ako kay Mingyuan. Anong klaseng kamalian ang nagawa ko? Kung ganoon, ang tunay kong mga magulang, nasaan na ba sila? Ako. Hindi ko rin alam, Mingwei. Importante ba ang tanong na iyan ngayon? Kung ganoon, ano dapat? Gusto mo bang humingi ako ng paumanhin sa kanya? Kayong lahat? Nagsisisi na, hindi ba? Bakit? Sinisisi niyo ba ako? Sinisisi niyo ako dahil kinuha ko ang pwesto ng tunay niyong anak? Naisip niyo ba? Biktima rin ako. Ako rin ang taong itinakwil. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo ito.
Bakit mo pa kailangang sabihin? Bakit hindi mo sinabi noong una pa lang? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayong ayos na ang lahat. Ngayon ako na ang naging ibang tao. Ngayon ako na ang pinakamasamang tao. Masaya ka na ba? Xiaowei, Xiaowei. Hindi ko rin ito inaasahan. Kasama ang kuya ko. Noong una, gusto lang namin ng paraan na pabor sa lahat. Isang malaking kamalian ito. Mingwei, tama ang sinabi ni tita. Matagal ka ng bahagi ng pamilyang ito. Kahit na gusto mo pang hanapin ang mga tunay mong magulang, si mama, kailanman, ituturing kang tunay na anak kailanman. Ma, Hindi ako pumapayag. Tama na. Iyak ka ng iyak at ang ingay nyo. Wala man lang kayong kahihiyan. Jiang Yuzen, Li Mingyuan, malinaw na ang lahat. Itong si Li Mingwei ay hindi naman talaga kabilang sa kadugo ng ating pamilyang Li. Kung sino man ang mga magulang niya, kapalaran na niya iyon. Pero ang pamilyang Li ay hindi pwedeng tumanggap ng kung sino lang na estranghero at manira sa ating dugo. wag po tito. Hindi niyo po pwedeng gawin ito. Mama, magsalita ka naman po, anak mo po ako. Ako ang anak na inalagaan mo sa loob ng 20 taon. Ma! Kuya! Ma, hindi mo ako pwedeng talikuran. Ikaw na lang ang mayroon ako. Nakalimutan mo na po ba? Nung mga taon na maagang nawala si Papa? Nung tayong dalawa lang ang nagtutulungan sa buhay, hindi mo na ba naaalala ang lahat ng iyon? Ma, nagmamakaawa po ako sa'yo. Huwag mo po akong paalisin kapag nawala ako sa pamilyang Lee. Saan pa po ako pupunta, Ma? Ayoko. Jiang Yuzen, matauhan ka nga. Hindi mo siya tunay na anak. Magpapakabulag ka pa ba? Hindi pwedeng masira ang tradisyon ng ating pamilyang Lee. Hindi pwedeng mahulutan ang ating dugo. Kailangan niyang umalis. Ngayon din. Big brother, huwag naman po sanang ganyan. Si Xiaowei, wala naman siyang kasalanan. Manahimik ka. Dahil nung una pa lang, kung hindi dahil sa pagdadala mo. Nang malas na iyan dito, hindi sana nakaranas ng kahihiyan ang pamilyang Lee. Kamalasan ito sa ating pamilya. May mukha ka pa bang ihaharap para magsalita? Siya? Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Lee Sisi, pinilit mo talagang kumuha ng pagsusuri sa dugo. Gusto mo lang akong palayasin para masarili mo si kuya at ang buong kayamanan ng pamilyang Lee. Ngayong araw, talagang tatapusin kita. Pagsisihan mo ang araw na ito, lulumpuhin kita. Li Mingwei, Xiaowei, huwag kang padalos-dalos. hindi ka pa ba tapos sa pagwawala mo? Siya? Dahil lahat kay kuya. Siya ang sumira sa pamilya ko. Kuya, noong hindi pa siya dumarating, maayos pa ang pamilya natin. Lee Sisi, ipapakita ko sa iyo ang impyerno at pagbabayarin kita kasama ang dinadala mong Salot! Tama na! Tama na. Li Mingwei, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin maamin ang iyong pagkakamali, hindi ba? Ang nangyayari ngayon ay dahil sa sarili mong mga gawa. Kung tatangkaan mo pang saktan ng asawa ko, huwag mo akong sisisihin kung kalimutan kong magkapatid tayo. Yuzen, para kay Mingwei, pinarusahan mo si Mingyuan at nagawa mo pang paghinalaan ang iyong manugang. Ayos lang sana kung kadugo mo siya, pero ano na ngayon? Ano na ang nasa isip mo? Tito, ako. Pero kung si Mingwei ay aalis na sa pamilyang Lee, saan naman siya pupunta? Jiang Yuzen, ikaw? Ikaw na ang bahalang tumingin nito. Tita, ang nurse noon na nag-iwan sa sanggol, ayun ni Papa. Hindi niyo na ba siya sinubukang hanapin uli? Tita, noong mga panahong iyon, ang nurse na nag-iwan sa sanggol, hindi niyo ba ni Papa naisipang hanapin siyang muli? Madilim no oras na iyon, mula sa malayo ay nakita ko lang ang likuran ng nurse, kaya kahit tumayo pa siya sa harap ko ngayon, posibleng hindi ko na siya makilala. Pero, nagtaka KME ni pangalawang kuya noon at nagtanong, sa ospital noong mga araw na iyon, wala kaming narinig na pamilyang nawalan ng anak, kaya hinayaan na lang namin ang lahat. Lee Sisi, disappoint ka ba? Bakit parang nagmamadali ka? Gusto mo ba akong palayasin agad? Akala ko ba gusto mo ring malaman ang totoong kwento ng pinagmulan mo? Wala ring balak si Mama na palayasin ka. Nagpapanggap ka lang na mabait. Siguradong tuwang-tuwa ka na ngayon, di ba? Ma, Mingwei,
Mula noong kami ni Ming Yuan ay magsama bilang mag-asawa, dahil hindi ako nabuntis, palagi niyo na lang akong pinupuntirya ng palihim. Ngunit tiniis ko ang lahat ng iyon. Pero ngayon, lumabas na ang buong katotohanan. Ayaw ko nang magtiis pa. Sa bahay na ito, wala na akong balak na manatili pa. Sandali lang. Ma, bata pa lang kami ay kampi na kayo kay Mingwei at mahal na mahal niyo siya? Wala naman akong sinasabi kahit kailan. Masyado na siyang arogante ngayon. Kukonsintihin niyo pa rin ba siya? Kami ni Weiwei noon ay nagkamali ng paratang kay Sisi, pero ngayong malinaw na ang lahat, hindi ba pwedeng mamuhay na lang tayo ng maayos? Ngayon naman ay gumagawa ng gulo ang asawa mo? Gusto niyang buwagin ang pamilyang ito? O baka naman ay ayaw mo nang kilalanin ang kapatid mo? Mag-divorce na lang tayo. Sisi, patawad po. Naging dahilan ako kung bakit ka nagdusa ng ganito. Ako na ang bahala kay mama. Huwag tayong mag-divorce. Maari ba? Ming Yuan, tingin mo rin ba na kaya ko itinatanong ang pinagmulan ni Ming Wei ay para paalisin siya? Alam kong gusto mo lang na maging malinaw ang lahat sa lahat. Kung hindi mo gusto si Mingwei, aalis na tayo rito bukas. Sasama ako sa iyo. Paano naman si Mama? Hindi biro ang pagpapalaki sa akin ni Mama. At tunay ko ring kapatid si Mingwei. Pero sobra na ang ginagawa nila sa iyo. Hindi na kita pwedeng biguin muli. Kung hindi malulutas ang usaping ito, mananatili itong tinik sa puso nating lahat. Ma, ngayon ay ayaw na nila sa akin. Kasalanan ito ng walang hiyang si Lee Sisi. Sinira niya ang lahat, siguro masaya na siya. Pati na rin si Uncle. Ma, ano ang dapat kong gawin? Dahil sa pabor si Ming Yuan kay Lee Sisi, ay nakakalimot na siya sa batas. Ngayong hindi na umuuwi si Ming Yuan, nagkakasisihan pa kayo? Wala na talagang nagpapatino sa akin. Ma, kapag ba hindi bumalik si Kuya at ang asawa niya, ako na itinuturing ninyong masamang tao, ay kailangan na ring lumayas. Ano bang pinagsasabi mo? Weiwei, paano kung subukan mong humingi ng paumanhin kay Sisi? Hihingi ng paumanhin? Bakit kailangang ako ang humingi ng paumanhin? Sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Ma, ito ba ay dahil hindi mo naman ako tunay na anak, kaya pinaghihingi mo ako ng tawad? Weiwei, bakit mo naiisip ang ganyang mga bagay? Lee Sisi, pagbabayarin kita. Weiwei, saan ka pupunta? Hoy, Ming Yuan, hindi umuwi kagabi si Xiaowei? Nag-aalala ako? Alam ko na po, Ma. Hindi nadala ni Ming Yuan ang phone niya sa meeting. Pupuntahan ko siya para kausapin. Si Sisi pala? Ikaw? Lee Sisi, lumabas ka diyan. Mingwei, tumatawag sa akin si Ma. Tinatanong kung nasaan ka. May gana ka pang banggitin si Ma? Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako itatrato na parang ibang tao? Walang sinuman sa aming itinuturing kang ibang tao. Walang sinuman? Ang hindi niyo pag-uwi ni Kuya, hindi ba pagre-rebelde iyon kay Ma? Pinipilit niyo siyang palayasin ako sa pamilyang Lee. Ngayon, pinipilit ako ni Ma na humingi ng tawad sa iyo. Sige. Sorry. Humihingi na ako ng tawad sa iyo. Sumama ka sa akin, uuwi tayo sa bahay, doon ako hihingi ng tawad. Ano bang nangyayari? Anong problema? President Lee, mukhang si Miss Mingwei ay medyo wala sa sarili. Sisi. Sisi. Aksidente. Kuya. Hindi ko po sinasadya, Kuya. Tinatakot ko lang naman po siya. Umalis ka riyan. Kapag si Sisi at ang dala niyang bata ay mapahamak, akong si Lee Ming Yuan, ituturing kang hindi ko kapatid. Naku, may sugat siya. Masama ito. Maaring mawala ang bata. Ming Yuan, kumusta na si Sisi? Hindi pa siya lumalabas. Sinasabi ko na nga ba,
Dapat nagpapahinga ka na lang sa bahay. Bakit kailangan mo pang magtrabaho at magpakapagod? Sana'y dinggin ang aking panalangin. Sana ay huwag mapahamak ang aking apo. Ma, si Mingwei ang tumulak kay Sisi. Bakit si Sisi pa ang sinisisi nyo? Mingwei, Ma, wala akong ginagawa. Hinila ko lang naman po siya ng mahina. Gusto ko lang siyang isama pa uwi para humingi ng tawad sa inyo. Ngunit hindi ko akalain na ganito pala siya kahina. Isang tulak ko lang, ay natumba na siya. Nagdadahilan ka pa. Kapag si Sisi at ang batang ito ay may mangyaring masama, maglayas ka rito. Kuya, dahil hindi mo naman sinasadya, naniniwala akong hindi ka magagawang sisihin ng ate mo. Paglabas ng ate mo, ay humingi ka na lang ng tawad sa kanya. bakit ako hihingi ng tawad? Kung umuwi sana siya ng maaga, hindi sana maaaksidente ang bata. Alam ko na. Dahil ampon lang ako. Pilit niyo akong pinahihingi ng tawad. Pinaa ako ang lahat ng sisi, para lang lahat kayo ay maging masaya, di ba? Mingwei, bakit ka naging ganito? Nandito ba ang pamilya ng pasyente? Mabuti na lang at nadala siya agad sa ospital. Ligtas na ang bata sa ngayon. Mingwei, kung itinuturing mo pa akong kuya mo, humingi ka ng paumanhin kay Sisi mamaya. Naloko kayo ng kanyang pagpapanggap at naniniwala pa rin kayo sa kanya? Para sa akin, ang batang iyan sa sinapupunan niya ay mas mabuting mawala na lang. Kung hindi nyo lang pinagdudahan ni Mama si Sisi na nangangaliwa at pinilit na ipasuri ang bata, paano siya magkakaroon ng panganib sa kanyang pagbubuntis? Ako si Lee Mingyuan at wala akong kapatid na katulad mo. Sinasabi ko sa iyo, ang bata sa sinapupunan mo ay huwag umasang makakakuha ng kahit isang kusing sa pamilya ko. Lumayas ka na ngayon din, hawakan niyo siya at paluhurin siya para humingi ng tawad sa akin. Pero sir, para sa buntis na ito, may panganib ang gagawing pagsusuri sa bata. Sakaling mawala ang bata, hindi mananagot ang ospital. Sigurado ba kayo? Dahil nandito na rin lang, kailangang ituloy ang pagsusuri. Mingyuan, ako. Mingwei, kailangan mong humingi ng tawad ngayon din. Ako, hihingi ng tawad? Hindi ko gagawin yan. Huwag na kayong humingi ng tawad. Nagdesisyon na kaming humiwalay na ng pamilya. Ano? No? Nandito pa ako? Bakit nyo kailangang hatiin ang pamilya? Hindi ko na kayang manatili sa bahay na ito. Para sa bata, kailangan na nating lumipat. Pamilya tayong lahat, hindi magandang tingnan na magkakahiwalay tayo, pagkakatawanan lang tayo ng ibang tao. Ma, masyado nyo nang kinunsinti si Mingwei. Hindi ko nahahayaang saktan nyo pa si Sisi. Kuya, nagpapanggap lang siyang kawawa para lokohin ka. Ginagamit lang niya ang bata sa tiyan niya para diktahan ka. Ano ba itong nangyayari? Anong kasalanan ang nagawa ko? Gusto nyo ba talaga akong tapusin sa sama ng loob? Ma, palisin mo na siya agad. Simula nang dumating siya, naging ganyan na ang ugali ni Kuya. Sisi, pagsasabihan ko si Mingwei na humingi ng tawad sa iyo, okay? Wei, panonoorin mo na lang ba na mawasak ang pamilyang ito? Humingi ka agad ng tawad sa ate mo? Ma? Sige, mukhang kayo-kayo lang pala ang pamilya. E di aalis na lang ako. Wawala na lang ako sa mundong ito, masaya na ba kayo? Mingwei? Kasalanan ko ang lahat? Kasalanan ko ang lahat? Ma, kung naging ganito man si Mingwei, iyon ay dahil sa sobrang pagpapalayaw niyo sa kanya. Sisi, nagagalit ka pa rin ba sa akin? May pamilya ang buntis na tatalon sa gusali. Wala kang pakialam. Lumayo ka. Huwag kang lalapit. Huwag kayong lalapit. Ma, diba ako ang paborito mo noon? Dahil ba nalaman mong hindi mo ako tunay na anak, kaya mo ako itinatapon? Xiaowei, ang mabuting anak ko, bumaba ka na dyan. Hinding-hindi ka itatapon ni Mama. Xiaowei, kumalma ka lang. Hindi naman namin sinabing papabayaan ka na namin. Sinungaling, puro kayo kasinungalingan. Kayo lang naman ang pamilya. Lisisi, masaya ka na ba?
Wasak na ang pamilyang ito. Iniwan na ako ng lahat, ngayon masaya ka na ba? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Weiwei, walang namumuwersa sa iyo. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa dulo. Sa mahigit 20 taon, ang pagmamahal ni Mama at ni Mingyuan sa iyo. Tingin mo ba sa lahat ng iyon ay peke? Gusto mo bang saktan sila sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa sarili mo? Ako, wala akong pakialam. Dahil sa iyo ito, dahil sa iyo kaya ayaw na nila sa akin. Hindi kita papatahimikin balang araw. Kasalanan ko, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Sisi, laluhod na si Mama sa iyo. Masyado lang naguluhan ang nanay nyo. Naging unfair si Mama sa inyo. Hindi ko maturuan ng maayos si Weiwei. Naging kulang ako bilang isang ina. Kaya nauwi sa ganito ang pamilya natin. Patawad sa inyong lahat. Kahit anong mangyari, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Ma, tumayo na po kayo. Sisi, nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na. Patawarin mo si Weiwei. At patawarin mo si Mama, kahit ngayon lang. Kapag may nangyaring masama kay Weiwei, bilang isang ina, paano pa ako makakausad sa buhay? Weiwei, nakikita mo ba? Lumuhod na ako sa ate mo. Humihingi si Mama ng tawad sa inyo. Patawarin niyo sana si Mama muli. Pwede ba? Tinitiyak ni Mama na magbabago ako. Bumaba ka na diyan. Bumaba ka na po. Mama. Ma, Ma? Mama? Ma? Ma? ma, gumising po kayo. Patawad po, kasalanan ko ang lahat. Bilis! Ilabas niyo na ang matanda. Ma, nagmamakaawa ako. Huwag niyo naman akong takutin. Nurse, ayos lang ba ang biyanan ko? Wala namang seryosong problema. Sobrang init ng panahon. Dagdag pa ang stress kaya hinimatay siya dahil sa low blood pressure. Hayaan niyo lang siyang magpahinga. Magigising din siya mamaya. Ma, gising na po kayo. Ma, Sisi? Patawad. Pinilit ko si Weiwei na humingi ng tawad sa iyo. Pero nakalimutan kong ako mismo ay may utang na loob na humingi ng tawad sa iyo. Napakarami mong pinagtiisan sa mga nakaraang taon. Hinayaan kitang magdusa. Nagkamali ako noon. Mula nang isilang si Mingwei, nawala na ang kanyang ama. Kaya naging paborito ko siya. At naging spoiled na siya. Mingyuan, kung gusto niyo nang magbukod ng bahay, hindi ko na kayo pipigilan. Basta maging maayos lang kayong dalawa. At ang bata rin, sana ay hayaan niyo lang akong makita ang bata. Ma. Kuya, ate, kasalanan ko ito. Mula nang dumating si ate sa pamilyang ito, hindi na ako sinasamahan ni kuya. Kaya gumagawa ako ng paraan para manggulo. Pagkatapos, noong sabihin ni tita na hindi ako tunay na anak, sobrang natakot ako. Takot akong itakwil nyo. Kaya ko iyon nagawa. Patawad, nagkamali ako. Maaari bang huwag na kayong lumipat? May pagkakamali rin ako dahil hindi ko siya naturuan ng maayos. Ate, patawarin mo ako. Mapapatawad mo ba ako? Magkakapamilya tayo. Mula ngayon. Magsisimula na tayong mamuhay ng masaya at payapa.